Guys, tingnan natin yung ingredients niya. Always read ingredient labels carefully and watch out for foods with long lists of weird, unpronounceable ingredients. Ayan guys, nakikita nyo dyan sa screen yung kanyang mga ingredients, isang katutak na chemicals. Dito sinasabi na soybean extract. So ibig sabihin, hindi ito dumaan sa fermentation. Kumuha lang siya ng soybean extract at nilagyan na ang daming chemicals, mga artificial coloring at mga sweetener. Saka nilagyan ng MSG o bitsin, ayan, tuyo na. Hydrolyze. Nakikita nyo dyan, hydrolyze. At ito naman, ang mga sikat na brand sa ating Pilipinas, na ito lang yung ginagamit natin. Lahat pala ito ay chemically made soy sauce. Dahil ito, nakasulat din sa kanya, hydrolyze. Hinalo niya doon sa fermented na soybeans. So, meron siyang fermented na soybeans, hinalo niya yung hydrolyze na soy sauce. So, ito, nilagay talaga niya hydrolyze. Ito hindi sinabi. So, ibig sabihin, itong mga produkto na ito na sikat sa Pilipinas ay mga chemically made soy sauce pala. Sa madaling salita, in the long term na paggamit mo dito, talagang magkakaroon to ng komplikasyon o side effect sa kalusugan natin. Kasi chemically made soy sauce. Bakit nila ginagawa to? Para mabilis yung paggawa ng toyo. Whereas dito sa hydrolyze, kasi ginamitan lang ng asido, instead of natural na fermentation ang ginamit, dito ang ginamit nila ay asido o hydrochloric acid. So within a few days, within 3 days to 5 days, mayroon na silang batch of soy sauce. Ganun kabilis ang paggawa ng toyo dito. Kaya isipin mo, mabilis nilang na-distribute sa buong Pilipinas. Ganun kabilis. Pero isipin mo, ito ay gawa sa chemical. Although mayroong gawa sa soybeans, pero gawa pa rin sa chemical at hindi dumaan sa fermentation. Unique color. Dito, mayroon ka lang toyo. Wala na. Kasi hindi siya dumaan sa fermentation. Ang importante, mayroon kang toyo. Mayroon kang sausawan. Yun lang ang purpose nito. Mayroon kang sausawan. Pero pagdating sa kalusugan, wala itong impact sa iyong katawan. Ang naturally brewed, kaya mayroon siyang pagkamahal kasi dumadaan talaga siya sa fermentation. Tingnan mo yung mga Japanese people, guys. Yung Japanese people, umaabot ng 100 years old. Yung mga matatanda nila. Umaabot ng 100 years old bago mamatay. At bihira sa kanila ang maraming sakit. Pero tayo mga Pilipino, dahil mahilig tayo sa mga murang pagkain, instant na mga pagkain. Topic natin soy sauce. Instant soy sauce. Ito, mabilisan lang to. Within 5 days, may toyo ka na. Pero, ang kalusugan mo naman, ang tatamaan, mura na siya. Pero pagdating sa edad na 50, mapapamura ka talaga sa dami ng maintenance na iyong iinumin. Ang kita mo galing sa trabaho, galing sa negosyo, pagdating sa 50 ang edad, yung iba nga 40 pa lang, nagsimula ng marami ng mga nararamdaman. So pagdating sa doktor, bibigyan ng maintenance. Yung maintenance na gamot, hindi naman talagang totoong nakakagaling yan eh. Kundi inuubos lang ang pira mo yan. Ang totoong nakakagaling ay yung natural. Yung mga natural na gamot. Yung nakakagaling. Kasi immune system ang pinapalakas nun. Yun ang natural. Yung mga herbal, yung totoong gamot na nakakagaling. Pero yung maintenance, hindi naman nakakagaling talaga yan. Iniibsan lang yung sakit na nararamdaman mo. Pero magkakaroon ka ng maraming sakit na naman. Kaya guys, mag-umpisa na tayo sa naturally brewed na soy sauce. Palitan mo na yung soy sauce na nakasanayan mo, ito. Kasi ngayon ko ito nalaman eh. Umabot na ko ng edad na ganito, saka ko lang nalaman na ito pala ay chemically made soy sauce.
gawa sa chemical. No? Hindi lang natin maintindihan kung ano yung hydrolyze. Pero i-research mo kung anong ibig sabihin ng hydrolyze. Doon mo malalaman na ito pala ay mga basura. Mayroon ka nga sausawan, pero kalusugan mo naman ang maapektuhan. Kaya guys, sana huwag kayong ma-open sa akin. Kasi sinasabi ko lang totoo. Kasi health conscious ako. Hindi ko naman pinopromote talaga ang mga tuyo na ito. Pero ang pinaka-purpose dito ay mayroon lang man lang akong ma-share tungkol sa pagiging health conscious. Kasi ako health conscious ako. Pagdating sa pagkain, talagang tinitingnan ko yung ingredients. Makikita mo sa ingredients kung ano yung pagkain na kinakain mo. So ito guys, ito yung pinaka-the best na soy sauce na bilhin nyo. Ang mga naturally brewed. Ay purong natural. Ang natural kasi na soy sauce, 4 lang ingredients niyan. 4 lang talaga. Soybeans na dumaan sa fermentation. Pangalawa niyan ay yung wheat. Pangatlo, asin. Saka tubig. Yun lang. 4 lang yan. Dadaan sa fermentation, magiging tuyo yan. Pero pag sangkatutak na ng ingredients na nilagay dyan, hindi na yan natural. 4 lang talaga ang ingredients na natural na soy sauce. Soybeans, wheat, salt, and water. Kaya guys, maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong ito sa inyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, sana po tulungan nyo naman ang aking channel. Matagal ng channel ko. Ang late pa ng subscribers, ang late pa ng watch hour. Okay guys, maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Yan lang po, maraming salamat.